Pumanaw na ang beteranong aktor na si Raul Aragon, na kilala sa kanyang malalim, maingat at emosyonal na pagganap sa drama at action films. Sa halos 3 dekada ng karera, nagpakita siya ng galing at dedikasyon sa bawat karakter na kanyang ginampanan. Bagamat nawala sa harap ng kamera, nanatili ang respeto at paghanga ng industriya at ng mga tagahanga hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents kwento ng buhay ni Raul Aragon at detalye ng kanyang pagpanaw. Life on Screen. Ang award-winning actor na si Raul Aragon ay pinanganak noong June 12, 1947 at lumaki sa panahon kung saan ang sining ng pelikula sa Pilipinas ay nagsisilbing salamin ng lipunan. Madalas siyang pinupuri sa kontroladong ekspresyon, lalim ng emosyon, at natural na kredibilidad sa kanyang mga karakter na siyang naging hallmark na kanyang karera. Pumasok si Raul sa industriya ng pelikula noong huling bahagi ng dekada 60. Sa katunayan, isa siya sa mga pinakamahusay at pinakakilalang mga aktor noong dekada 70 at 80. Kabilang sa kanyang mga pelikula ang Adriana noong 1969 at Young Love noong 1970. Ngunit sa kabila ng kanyang husay at charm na bagay sa leading man, mas madalas siyang itinalaga bilang second lead o supporting actor. Isang posisyon na kanyang pinahalagahan dahil binibigyan nito siya ng kalayaan na pagyamanin ang karakter sa mas detalyadong paraan kaysa sa typical na romantic hero roles. Isa sa mga pinakamahalagang obra ni Raul ay ang pelikulang Inak Ka ng Anak Mo noong 1979. Ginampanan niya ang papel ng asawa ni Nora Honor kasama si Lolita Rodriguez sa direksyon ni Lino Broca. Dahil sa husay na kanyang pagganap, nanalo siya ng Best Actor sa 1979 Metro Manila Film Festival at nominado sa 1980 Gawad Urian Awards. Isang malinaw na pagkilala sa kanyang kakayahan at lalim bilang aktor. Bukod sa obra na ito, nakilala rin si Raul sa kanyang pagganap bilang Tio Cadjo sa pelikulang Pasan Ko ang Daigdig noong 1987 kasama si Sharon Cuneta at sa iba pang mahahalagang proyekto gaya ng Working Girls at sa ilang TV series gaya ng Agila kasama si Val Soto. Isa sa mga pinakakilala at pinuri ang kanyang pagganap sa Waikiki noong 1980 ni Elwood Perez. Dito ginampanan ni Raul ang patriarka ng pamilya, si Juan, sa isang rich and layered na pagganap. Maliban dito, nakilala rin si Raul sa mga pelikulang idinirect ni Lino Broca, kabilang Ang Bayan Ko, Kapit sa Patalim noong 1985 na lumahok sa Cannes Film Festival. Sa halos 3 dekada, lumabas si Raul sa dose-doserang pelikula, tumatawid sa drama, action, at thriller genres. Ilan sa mga ito ang Pasan Ko ang Daigdig noong 1987, Apo, Kingpin ng Maynila noong 1990, at isa sa kanyang mga huling proyekto sa big screen, ang Sana Maulit Muli noong 1995 na binagbidahan ni Aga Mulak at Lea Salonga. A Quiet Farewell and Final Moments. Sa kalagitnaan ng 1990s, unti-unting lumayo si Raul sa aktibong pag-arte at pinili ang mas tahimik na pamumuhay sa Estados Unidos. Bagamat wala na siya sa harap ng kamera, nanatili ang respeto at paghanga ng industriya at mga tagahanga. Isang patunay sa kalidad at integridad ng kanyang sining hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Matapos ang ilang araw ng pagkalat sa social media ng mga posts at art cards tungkol sa pagpanaw ni Raul, walang tiyak na detalye o opisyal na kumpirmasyon mula sa kanyang pamilya. Hanggang sa nitong Lunes, January 26, 2026, ay kinumpirma ng mismong anak ni Raul ang malungkot na balita. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamilya na ipinahayag sa pamamagitan ng radio at TV personality na si Laila Chicadora, isang high school friend ng isa sa mga anak ni Raul na si Rica ay nagsabing binawian ng buhay si Raul noong January 22, 2026 sa Downey, California sa edad na 78. Binanggit sa pahayag ang kanyang kahangahangang karera bilang veteranong aktor. Iniwan ni Raul ang kanyang mapagmahal na asawa na si Josie at ang kanilang mga anak na sina Zoilo, Nina, Rica, Jose at Raul, kasama ang kanilang mga asawa. Kasama rin sa iniwang pamana ang kanyang mga apo na sina Zachary, Leila, Kimi, Mika at Jada na labis sa ikinatuwa at pinagmamalaki. Inilarawan si Raul bilang isang mapagmahal at malagaing asawa, ama at lolo na ginugol ang kanyang buhay sa pagmamahal, kasipagan at malasakit sa pamilya at sa mga nakapaligid sa kanya. Bagamat wala na siya, tiniyak ng pamilya na mananatiling buhay ang kanyang alaala at mga pagpapahalaga sa puso ng mga minahal niya. Binanggit din sa pahayag na ang labi ni Raul ay ihahatid sa Pilipinas upang maisagawa ang isang maayos na viewing at memorial service kung saan makapagdiriwang at makapagpaparangal ang pamilya, kaibigan at mga tagahanga sa kanyang buhay at kontribusyon sa pelikulang Pilipino.
Pinasasalamatan ng pamilya ang lahat na nagpadala ng kanilang dasal, pagmamahal at suporta sa panahong ito ng kalungkutan. Samantala, ang balitang pagpanaw ni Raul ay nauna ng kinumpirma ng ilang kasamahan at kaibigan niya sa entertainment industry, kabilang ang mga mang-aawit na sina Gemma Franco Smith at Malu Toller. Ayon kay Gemma, hindi lamang niya naalala ang husay ni Raul sa pag-arte, kundi pati na rin ang mga payo at gabay na ibinahagi nito sa kanya sa kanilang personal na pag-uusap. Pinasalamatan niya ang aktor sa kanyang ambag sa pelikulang Pilipino at sa inspirasyon na iniwan nito sa mga kapwa-artista at kaibigan. Ganito rin ang pahayag ni Malu na nagpabatid ng lungkot sa pagkawala ni Raul at binigyang diin ang kabutihan, pagiging masayahin at kababaang loob nito. Inilarawan niya rin na magkakasundo sila at labis siyang mamimiss ang kaibigan. At sa kanyang paglisan, tunay na ang legacy ni Raul ay nanatiling buhay sa bawat muling panonood, sa bawat pag-aaral ng pelikulang Pilipino at sa puso ng mga tagahanga at kapwa-artista. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!